Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, tulungan ko po kayo na mai-English po ng tama itong ayos lang ba sa iyong makiki plus yung action na gusto nyong ipagawa sa inyong kausap. Okay po? So, ito pong ayos lang ba sa iyong, pag in-English nyo ay would you mind. Okay? Tapos, gumamit po ako ng would para po yung iyong pinakikisuyo na aksyon na gusto mong ipagawa sa iyong kausap ay maging magalang ang dating. Yun po yung gamit po ng would dito. Okay po, para maging magalang. Tapos, ito pong makiki, tapos may kasunod na salita na ito pong kasunod na salita ay isang aksyon na yan po yung aksyon na gusto mong ipagawa sa iyong kausap o gusto mong ipakisuyo sa iyong kausap. Yan naman po ay tinatranslate sa English na kung saan yung katumbas po na salita niyan sa English ay lagi pong may ing sa dulo. At ito po yung ating halimbawa. Makikisarado. Pag in English, closing. Tingnan nyo yung closing, may ing sa dulo. Isa pang halimbawa, makikitawag. Calling. Makikibigay. Giving. Kung mapapansin nyo, puro may ing sa dulo pag tinranslate na sa English. So, yan po yung tamang pag-translate sa English nitong ayos lang ba sa iyong makiki plus yung action. Okay? So, ngayon, nagbigay po ako ng mga halimbawa na sa palagay ko ay magagamit nyo rin po agad. Okay? Para magamit nyo na rin po itong salitang makiki. Kasi marami po nagtatanong kung paano ba i-English yan. So, dito matututunan nyo na ng tama. Okay? So, dito na po tayo sa ating halimbawa. Ayos lang ba sa iyong makikisarado ang bintana pakiusap? Would you mind closing the window, please? Yun po yung tamang katumbas sa English. Yung please po ay pwede nyong tanggalin kung gusto nyo. Ayos lang ba sa iyong makikisarado ang bintana? Pagkasabi nyo ng bintana, question mark agad. Ito po agad, tandang pananong. Tanggalin nyo po yung comma at pakiusap. At ayos na. Kung gusto nyo tanggalin yung salitang pakiusap, huwag nyo rin pong kakalimutan tanggalin yung comma. Kasi yan po yung kapareha po ng pakiusap o kapartner. Okay? Pero lahat pong ito na nakalista dito, pwedeng lagyan ng please o pakiusap. So, kayo na lang pong bahala kung lalagyan nyo o hindi. Sumunod, ayos lang ba sa iyong makikitawag ang iyong ama para sa akin? Would you mind calling your father for me? So, kayo na lang pong bahala kung itong father ay palitan nyo ng mother o uncle o brother. Kayo na lang pong bahala. Okay? Sumunod, ayos lang ba sa iyong makikibigay ito sa kanya? Would you mind giving it to him? So, yung kanya dito ay lalaki kasi him po ang ginamit ko. Okay? Pero kung her, di babae po yun. Yung para sa salitang kanya. Sumunod, ayos lang ba sa iyong kikipasa ang mga papel kay Mario? Pag in English nyo, would you mind passing the papers to Mario? Kayo na lang pong bahala kung papalitan nyo itong salitang Mario. Papalitan nyo ng ibang pangalan. Okay? Sumunod, ayos lang ba sa iyong makikihinaan ang volume ng konti? Pag in English nyo, would you mind turning down the volume a little? Okay? Sumunod, ayos lang ba sa iyong makikipatay ang TV? Would you mind turning off the TV? Sumunod, ayos lang ba sa iyong makikitext mo ako mamaya? Would you mind texting me later? Okay? Sumunod, ayos lang ba sa iyong makikibigyan ako ng ilang kopya nito? Would you mind giving me some of its copies? Okay? Sumunod, ayos lang ba sa iyong
makikiserox ang mga form na ito? Would you mind making xerox of these forms? Sumunod, ayos lang ba sa iyong makikidala siya sa hospital? Would you mind taking him to the hospital? Bali itong siya, lalaki po yan. Him po yung ginamit kasi natin. Okay? Sumunod, ayos lang ba sa iyong makikibuhat itong bagahe para sa akin? Would you mind carrying this luggage for me? Kung mapapansin nyo, yung carry, nilagyan ko ng ing sa dulo kasi yun po yung batas. Okay? Oras po na gumamit ka ng would you mind, ang isusunod nyo po dyan na salita kung saan ay yung nga po yung action na gusto nyo ipagawa sa inyong kausap, dapat may ing sa dulo. Kaya yun, carrying this luggage for me. Okay? Sa makikibuhat itong bagahe para sa akin. Okay? Sumunod, ayos lang ba sa iyong makikiuwi mo ako? Would you mind taking me home? At ang huli, ayos lang ba sa iyong makikisabi sa akin kung sinong gumawa nito? Would you mind telling me who did it? Okay po? So sana makikipag-aralan ng maigi po ito para magamit nyo na rin po sa English itong ayos lang ba sa iyong makiki plus action. Okay po? Bali ito pong would you mind, sa pagkakagamit po natin ng would you mind, tayo po ay humihiling o nagre-request doon sa ating kausap. At dahil sa tayo ay nakikisuyo lamang, gumamit po ako ng would. Kasi po ang would ay nakakapagbigay galang. Okay? At saka itong makiki, yan po ay senyalis na tayo ay nakikisuyo lamang kaya dapat tayo ay maging magalang. Okay po? Maraming salamat po.